Hallelujah. Next slide. Napakaganda ng biyaya ng Panginoon. Amen? Kaya para pag nasa biyaya ka ng Panginoon, handang-handa ka ibigay lahat talaga eh. Nasa kainitan ka talaga ng biyaya ng Panginoon. Nandun ka sa puntong gusto mo agad suklian, biyaya ng Diyos. So in Titus chapter 2 verse 11, ito rin daw ang biyaya ng Diyos. For the grace of God has appeared, bringing salvation for all people. So yan ang unang paliwanag. Ano ang biyaya? Nagdadala ng kaligtasan. Next, ang kaligtasan daw ay training us to renounce ungodliness and worldly passion. So ang biyaya ng Diyos, aalisin ka niya sa anumang karumihan, anumang kasalanan, anumang mga kahinaan, kaya kang iligtas ng biyaya ng Panginoon. Pwede mo sabihin, Amen? Amen. Diyan nagsisimula yan sa pag-Amen. Kahit hindi mo pa nararanasan. It starts in the declaration, profession of your mouth. And to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age. Meron tayong mga hinahangaang mga tao na parang gusto kong maging katulad niya sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? And that's, lalo na kung bago ka lang sa Panginoon o kakabalik mo lang sa Panginoon, minsan parang napapaisip mo, sana dati pa ako nagsimula sa Diyos. Sana hindi ko na ginawa yung mga maling decision ko. Pero alam mo kapatid, sa biyaya ng Panginoon yan. Kaya kanyang gawing ganito. Sa biyaya niya lang. Next. Waiting for our blessed hope. So ito doon nagtuturo sa ating maging magantay sa pag-asa natin hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Next. Who gave Himself for us to redeem us from all lawlessness and to purify for Himself for a people for His own possession who are zealous for good works. So ang biyaya ng Panginoon, ito daw ay nagtatanggal sa atin sa kawalan ng direksyon o lawlessness. Pag walang batas, walang direksyon, kung ano na lang gagawin mo, di ba? At ito rin yung naglilinis sa atin. Tingin ba sarili mo, sobrang dumi mo na, di ba? Minsan, kahit din ako, may mga pagkakataon, ang hirap lumapit sa Diyos sa banal. Kasi alam mo, banal siya eh. Pero ang biyaya ng Diyos naglilinis sa atin. Sige, tignan mo yung katabi mo. Marumi na ba? Oh, wag ka mapanghusga. Malinis yan. Para sa mga tumatanggap ng biyaya ng Panginoon. Next. O, yan na. Yung kabuuan, yun daw ang biyaya ng Diyos. Ngayon, bakit sinabi yon ng Diyos? Bakit ganun daw ang biyaya ng Diyos? Kasi ang biyaya ng Diyos, hindi ka lang niligtas, kundi ang biyaya ng Diyos, ito rin yung magtutulak sa iyo upang manatili sa iyo yung kaligtasan mo. Ito yung magpupush sa iyo para hindi ka makagawa ng mga pagkakamali upang manlamig sa pananampalataya, upang makalimutan mo kung gaano ka kamahal ang Panginoon. Ang biyaya daw ng Diyos ay ito yung kikilo sa isip at puso mo upang maglalayo sa iyo sa mga sitwasyon, mga tao na nasisira sa iyo, sa kinabukasan mo o pamilya mo. Dati nga, naikwento ko sa asawa ko. Sabi ko, dear, alam mo, minsan din talaga lalaki pa rin talaga. Pag may mga bagay na biglang temptation, alam ko na hindi na sa akin eh. Pero bigla na lang dumadating kasi hindi mo iniisip, biglang may negative. Ang tawag nila doon, intrusive thoughts eh. Tama ba? Tama ba? Yun ba yung term nun ngayon? Intrusive. Yung bigla ka nag-isip ng negative thing na parang out of nowhere. Bigla kang, intrusive thoughts. Kapatid, hindi lang intrusive thoughts yun, temptation ni Satanas yun. Kasi nga, bago naisip mo, buo na yan eh. Kumbaga, pinabanal ng Panginoon. Ngayon, ang gagawin ni Satanas, bigla siya magpupukol na magte-tempt sa iyo ng mga negative things. Kaya sabi ko sa asawa ko, alam mo, minsan dear, pag may temptation ako sa ating dalawa, may si Satanas biglang dumarating, gustong sirain yung pagkahumaling ko sa iyo, yung ikaw lang yung babae sa mata ko. Alam mo, nire-review ko agad eh. Iniisip ko agad, ikaw Satanas, sisirain mo talaga yung pag-aasawa ko eh. Sisirain mo yung anak ko, sisirain mo yung pamilya ko, kinabukasan ko, yung ministry ko, walang niya ka talaga, Satanas. Lumayas ka na. Ganon, pag may temptation, kinukompronta ko agad eh. Ikaw to eh. Gusto mo sirain na kami mag-asawa, no? Gusto mo sirain bawat pamilya sa church namin. Gusto mo akong gawing adulterer.
Lumayas ka. Huwag mong sirain yung magiging future ng mga anak ko. Kailangan nila ng tatay na matino. So, yun daw ang biyaya ng Panginoon. Hindi ka lang niya niligtas, kundi sa kasalukuyang panahon, bibigyan ka niya ng lakas, imomotivate ka niya, bibigyan ka niya ng gana, kagalakan, enjoyment, excitement, at sa panahon na lulungkot ka, i-comfort ka niya. Diba? Grace to grace. Grace covers all things talaga. Kaya nga, sa biyaya lang ng Panginoon, kung may nakatayo man, may nakaupo, sa biyaya lang ng Panginoon. Kaya walang maipagmamalaki ang sino man. Hallelujah, no? Ang ganda ng biyaya ng Diyos. Kaya may tinatawag tayong assurance of salvation. Kasi dahil sa biyaya ng Diyos, meron tayong kasiguraduhan sa ating kaligtasan. So tatanungin ko kayo, alam nyo itong assurance of salvation o eternal security. Pwede mong tanungin ilang segundo yung sarili mo, ano ba pagkakaintindi ko sa assurance of salvation? Anong pagkakaunawa mo pag sinabing sigurado sa langit ako? So, isa sa mga bagay na alam ko sa Panginoon ako basta naniniwala ako kay Kristo. Amen? That's we call assurance of salvation. Ang mga naniniwala kay Kristo ay naligtas na, hindi sa ayon sa ating ginawa. Kaya nga, dahil kung ayon sa ating gawa, hindi sigurado kung sa langit tayo o hindi. Amen? Kasi pwede tayo magkamali in the future eh. Kaya walang assurance of salvation kung ang kaligtasan ay ayon sa tao. Kasi ang tao nagbabago. Ang Diyos lang ang hindi nagbabago. Amen? Palakpakan natin ang hindi nagbabagong Diyos. At yun ang ating unang bullet. Ang assurance ng salvation natin ay hindi ayon sa katapatan ng tao, kundi sa katapatan ng ating Panginoon. Sa next first bullet. Laktawan muna natin yan. Sige, laktaw pa isa. Ayan, faithfulness of God. The saying is trustworthy. Sabi niya, ito, maaasahan to. Parang sinasabi din na sa New Testament, no? Totoo ito. Mahirap paniwalaan, pero kailangan mong paniwalaan. Sinabi niya, ito, totoo to. Mapagkakatiwalaan to. Minsan, siguro may mamamatay ng isang Kristiyano, kala niya, impyerno na siya, magulat-gulat siya, sa langit pala siya, di ba? Kasi nga, trustworthy. Maaasahan to. So, sabi niya, for if we have died with Him, we will also live with Him. If we endure, we will also reign with Him. If we deny Him, He will also deny us. So parang give and take, no? Positive, negative. Pero tignan nyo sa last part. Parang biglang nag-iba. If we are faithless, He remains faithful. Hallelujah. Sa panahon daw, sabi niya, kung namatay siya, namamatay din tayo, yung dati natin pagkatao. Kung magtitiis tayo, magtitiis din siya sa atin. Mananatili siya. Kung ipagkakanulo natin siya, ititinay niya rin tayo. Pero ang ganda nung last part. Biglang parang, possible kung madinay ang Panginoon. Pero biglang binawi, hindi dahil sa binawi niya, kundi dahil ito, sa panahon na i-deny mo siya, sa panahon na magiging faithless ka, sa panahon na makakalimutan mo siya, sa panahon na manlalamig ka, sa panahon na makakagawa ka ng mga bagay na kahit tao hindi ka kayang patawarin, pero kung manunumbalik ka sa Panginoon, He remains faithful. Hallelujah! Palakpakan natin ang Diyos sa bagay na yan. Grabe! Walang ibang Diyos sa ganyan. Si Jesus lang, si Yahweh lang, ang banal na Espiritu lang. Salamat dahil siya ang Diyos. Salamat dahil ikaw ang Panginoon. At gustong linawin sa atin ng Panginoon, there are times we will become faithless. Pero salamat sa Panginoon, kahit na tayo biglang mag-zero yung ating pananampalataya, as long na buhay pa tayo at lumalapit sa Panginoon, He will remain faithful. He will restore you. Kung tatanggapin mo lang tong biyaya na ito, kahit paanong nagawa mong pagkakamali, si Hitler nga ilang milyong tao pinatay niya. Kung tinanggap niya lang si Jesus, sigurado nasa langit din yun. Tayo nga, hindi pa tayo nakapatay. Diba? Siguro nagsinungaling lang tayo, o nagbisyo lang, o sa isip pa lang. Diba?
Hindi pa ganun. Yung nagawa natin pagkakamali. Kasi nga, hindi ayon sa gawa ng tao. Ang ganda ng pagliligtas ng Panginoon, ang ganda ng biyaya niya. Dahil kung ayon to sa gawa ng tao, wala nang maliligtas dito. Walang assurance of salvation, walang kasiguraduhan. Kasi ang tao pwede magkamali, hindi ka sigurado. Pero si Lord, sigurado. Sigurado ka sa Panginoon, hindi to nagbabago. Sigurado to. Kaya ang assurance of salvation mo ay dahil sa katapatan ng Panginoon. Kung bakit ka sa langit, dahil sa katapatan ng Panginoon. Tapat siya sa atin. So season lang to, maging faithless. Kasi talaga namang ang mga niligtas ng Panginoon, dadat na niya yung may pananampalataya, i-restore niya yan. Ayun naman ang kagandahan sa Panginoon. Kung manunumbalik ka, kahit pa 1 second yan eh. Kasi bigla ka nanumbalik, talagang sa paghahari ka ng Panginoon. Sa kaharian ka niya. Kung ang tao umay na sa atin, di ba? Parang minsan pamilya natin, parang pagod na maniwala na sa atin. Pero ang Diyos kasi, He remains faithful eh. No, hindi sinabing may 1 second, di ba? Kahit 1 second lang siguro nakakatakot, mamaya matsambahan ako ng 1 second na yun. Pero He remains faithful. He never changes. That's why we have assurance of salvation. Kung tinatanggap mo ito, tanggapin mo. Kasi kahit naman faithful ang Panginoon, kung tinatanggihan mo siya at ayaw mong tanggapin, walang epekto sa iyo to. Regalo ito, biyaya to. Ibig sabihin, binibigay. May mga pulubi, nakakainis na binibigyan pa, ayaw pang tanggapin, di ba? Mga mapagmalaking pulubi. Binibigyan mo na, parang gusto mo lang tulungan. Meron talaga gano'n, kasi meron ako dyan, parang isang pulubi dyan, may problema siya sa pag-iisip. Parang sa lahat ng tao, inis siya sa akin. Pag nakikita niya ako, lagi niya ako, ikaw, niya yung pulubi dyan. Bibigyan ko siya tinapo, hindi ako pulubi. Pero dyan naman siya natutulog sa kalsada. Tapos wala naman siya trabaho. Huwag mo nga akong bigyan. Hindi ako pulubi, ha. Ginaganon niya ako. Ganon din ang biyaya ng Panginoon. Binibigay sa'yo, pero ayaw mong tanggapin, o hindi mo talaga matatanggap. Kaya tanggapin natin ang biyaya ng Panginoon. Hallelujah. Kahit sino ka pa, tanggapin mo. The more na makita mo na hindi ka deserving, the more you need to receive it. Ulitin ko. The more na nakikita mong hindi ako karapat-dapat sa pagmamahal ng Diyos, dapat lalo mong tanggapin. Kasi kung lalo mong hindi mo tatanggapin, mas lalo ka dapat talagang makatanggap ng pagdurusa. Buruin mo, binigay na sa'yo yung anak ng Diyos, tapos hindi mo pa rin tatanggapin. Ikaw nga, pag may binibigay ka, di ba? Tayo nga, mademand sa pagmamahal eh. Demand na demand tayo ng pagmamahal sa magulang natin, sa pamilya natin, kapatid natin. Di ba? We demand love eh. Because we are creature beings, we need love. Kailangan talaga natin ng pagmamahal. Ba't itong pagmamahal ng Panginoon? Di ba? It's not controlling love. Hindi yan nangongontrol ng pagmamahal. Wala ka, no choice ka, kailangan mo kumali. Hindi ganoon, kapatid. Mali yun. Kasi ang taong hindi kayang tanggapin pagmamahal ng Panginoon, hindi lang bukas, hindi mo lang nauunawaan, hindi mo lang siguro alam gaano ka kamahal ng Diyos. Kasi kung alam mo kung gaano ka kamahal ng Diyos, kung bubuksan mo lang yung mata mo, kahit gaano kaganda isang regalo, kapatid, kung hindi mo titignan, talagang hindi, kahit ano pa ibigay mo, hindi ko tatanggapin. Subukan mo kaya munang tignan. Subukan mo munang titigan. Alamin kung gaano kaganda tong binibigay ng Panginoon sa'yo. Saka mo sabihin, ayoko niyan. Okay? Yung biyaya ng Diyos. Tanggapin natin. Huwag tayo magmalaki. Siya may hawak ng buhay natin. Next, relationship with God. Ang ganda rin na itong part na ito. Sa John 1:12-13, but as many as received Him, to them He gave the right to become children of God, even to those who believe in His name, who were born not of blood, nor the will of the flesh, nor the will of man, but of God.
So ito na ang assurance of salvation. Ito yung bakit siguradong sa langit ka pupunta. Halimbawa, si Chin ay bibigyan ko ng isang bagay. Chin, sa iyo na ito. At tinanggap ni Chin. Ngayon, ang pinagkaiba ng pribilehiyo at karapatan, halimbawa, binigay ko kay Chin to. Chin, lapit ka muna para makita ka nila. Para mas na-visualize natin. Chin, sa iyo na ito. Ngayon, Chin, akin na yan. Akin na yung binigay ko sa iyo. Akin na. Okay. Balik ka na doon, Chin. Salamat, binalik mo. Ang tawag dyan, pribilehiyo. Binigay sa iyo pero may karapatan siyang bawiin yung binigay niya sa iyo. Ito pinagkaiba ng karapatan. Ate Valerie, tayo ka dito. Ito pinagkaiba ng karapatan. Valerie, binigyan ka ng karapatan maging anak ng Diyos. Sa iyo na ito. Tanggapin mo. Tinatanggap mo ba? Sige. Ganito pinagkaiba ng karapatan sa pribilehiyo. Pag hinihingi ko sa kanya, hindi niya pwedeng ibalik sa akin. Bakit? Karapatan niya yan. Akin na, Valerie. Akin na yung kaligtasan. Hindi, karapatan mo yan. Huwag mong ibibigay. Karapatan mo yan. Kahit pa ako nagbigay niyan, dahil binigay ko na sa iyo yung karapatang maging anak ng Diyos ng isang buhay na walang hanggan, ang sasabihin sa akin ni Valerie, binigay mo na sa akin to, karapatan ko na to. Lord, pero hindi syempre, din naman gagawin ng Panginoon yan. Ini-elaborate ko lang sa inyo kung ano yung karapatan. Salamat, Valerie. Kapatid, ito ang assurance of salvation. Karapatan mo ito. Nasa iyo na ito kung bibitawan mo o hindi. Pero, kung sa Panginoon lang, hindi niya kukunin yan. Nasa iyo na yung karapatan. Kung tatanggapin mo at sa oras na tinanggap mo, kung bibitawan mo pa. Kasi hindi alam natin na pag sinabing karapatan, hindi mo pwedeng bawiin yun. Kahit si Lord, magiging sinungaling noon. Binigay ko sa iyo karapatan, akin na yan. Hindi karapatan yun. Kaya nga hindi binabawi ni Lord. Kaya nga ang tawag diyan, kasiguraduhan, eternal security. Secure yung eternal life mo kasi nasa iyo yung karapatan. Nasa iyo yung pangangalaga ng kaligtasan mo. Galing sa Diyos, pero binigay na sa iyo ng Diyos. Sana wag niyo ma-misinterpret to. Wala na ito sa Diyos, nasa iyo na. Binigay niya na yung karapatan sa iyo. Kung anong gagawin mo sa kaligtasan mo. Kung sa Diyos lang, wala na siyang magagawa, binigay niya na eh. Yung karapatan. Parang lisensya lang yan, di ba? Pag inuli ako, pribilehiyo lang ang lisensya. Pwedeng kunin ng gobyerno. Pero human rights ba? Pag sinabi human rights, wag mo mong patayin, di ba? O hindi pwede. Kasi karapatan ko to. Meron na nga animal rights, di ba? Kahit na hindi nakakaunawa ang mga hayop, pero on behalf of men, sila yung nagtatanggol sa mga hayop. Ayun ang ibig sabihin ng iyong eternal security. Kahit ang Diyos mismo, inalis niya na yung kamay sa kaligtasan mo, inilagay niya na sa iyo. Yung karapatan. Ngayon, hindi dahil sa binigay niya sa'yo, wala na akong pakialam dyan, ikaw na bahala dyan. Hindi, itong maganda sa biyaya ng Panginoon. Bibigyan ka niya ng kapangyarihan at lakas para ingatan ang kaligtasan mo. Biruin mo, no? Hindi siya bahala ka na dyan, ha? Pag may hindi maganda nangyari dyan, kasalanan mo na. Hindi pa rin ganun, eh. Napakamabiyaya ng Panginoon. Sa'yo na yan. Binigay ko na sa'yo yan, ha? Wala na akong dyan, kung ito may iwawala mo, hindi. Pero, gagabayan kita para ingatan mo yan. Bibigyan kita ng lakas. Bibigyan kita ng karunungan. May Word of God. Merong fellowship. May church. Nandito yung presence ko. Grabe. Kaya wala tayong mapagmamalaki kahit nasa atin yung karapatan. Wala pa rin talaga. Sa biyaya pa rin ng Panginoon. Amen? Kaya sukdulan na lang talaga yung mga taong tataligod pa sa pananampalataya nila sa Panginoon. Kaya kapatid, ingatan mo yan. Nasa iyo na yan. Kahit mismo ang Diyos, binitawan niya na yan, hindi ganun katotoo ang Panginoon. Nung binigay niya yung karapatan, hindi na siya pwedeng, hindi niya nababawiin talaga yun. Kasi binigay niya na yun.
He is faithful. So, enjoy your salvation. Enjoy your salvation. Always think about it. Fall in love with your salvation. Ingatan mo. Pag may mga taong nagiging dahilan, bakit nakakalimutan mo yung kaligtasan mo, layu-layuan mo yung influensya nila sa iyo. Don't cut off people, cut off their influence. Siyempre, parang grabe ka naman, no? Layuan nyo ako. Hindi, cut off their influence, not the people. So, ingatan mo. Lagi kang paborito natin, di ba? Kung meron kang ticket ng loto na nanalo ng jackpot prize, anong gagawin mo sa ticket ng loto na yon? Although, syempre, para sa atin, hindi tama ang loto. Pero, kasi, yun yung parang libre, di ba? Although, binili mo pa yung ticket na yon. Halimbawa, hindi, ano na lang, cheque na lang. Binigyan tayo ng cheque. 1 billion. Ang gagawin mo sa cheque. Kaso, mawi-withdraw mo 1 week. Babantayan mo, di ba? Di ka makakatulog, ano? Siguro, mapaparanoia ka pa niya, di ba? Baka mawala itong ano ko. 1 billion to. Ito magbabago ng buhay ko. Cheque lang yan, kapatid. Ayan yung pinagtataka rin natin sa ating mga sarili. Ako rin nagtataka din ako sa sarili ko eh. May mga material na bagay na kaya tayong baguhin eh, no? Ito, bibigyan kita isang ano ha, 1 billion, 1 million lang para medyo realistic. Basta mag-devotion ka. Mag-devotion ka 1 year. Hindi, ano lang, 6 months, consistent. Magbasa ka ng Word of God. 1 million, sigurado, ibibigay ko sa'yo, Tinay. Deal or no deal? Kahit din ako, di ba, parang, ano na yan eh, cash na yan. Maging practical na tayo, maging realistic, di ba? Baka pagka hindi pa nagigising diwa mo, nagde-devotion ka na, di ba? Diba naginip mo, Psalms 23, The Lord is my shepherd, I shall not want. Hindi ka pagising, nagde-devotion ka na, Ate Janet, di ba? 1 million lang yon. Pero kapatid, itong biyaya ng Panginoon. Pero kasi sa material, temporary changes lang kasi. Ang grace kasi ni Lord, yung changes from within talaga eh. It changes from inside. Kaya minsan hindi talaga perfect eh. Pero consistent yung growth. Ganun talaga eh, di ba? Minsan nakakaya ako rin, nare-realize ko rin eh. Alam mo, Lord, minsan nagbabago ako, basta bigyan ako ng pabor ng isang tao. Eh, last week nga pala, ito nabanggit ko, kaya pala. Yung si nanay, yung mami ni, Camille, ilang beses akong tinawag na pogi. Ang pogi mo ngayon. Pogi ka. Ang pogi mo, pastor. Paalis na lang kami. Uy, pogi! Sabi ko, parang hanggang kanina umaga, iniisip ko, pogi ba ako? Parang gusto ko magpagupit. Kasi parang alam mo yun, parang, ano lang yun tao lang yun Yung parang may epekto talaga, di ba? Hindi ka pa ginawa ng talagang sinabihan ka na ng pogi. Parang nagkakaroon ka ng pagbabago. Alam mo kapatid, grace can changes us from within. Huwag kayong mawala ng pag-asa na may pag-asa ba ako? Kasi nungalingan sa tanas yan. You can be changed by the grace of God. Just give your focus. Bigyan mo ng panahon, bigyan mo ng atensyon. Talagang sigurado ako magbabago buhay mo. Baka ikaw handa ka nang mapako sa krus, ako hindi pa rin. Basta bigyan mo lang ng panahon. Bigyan mo ng nararapat na pagsunod. Sundin mo. Subukan mo. May mangyayari sa buhay mo. Kulang lang tayo ng atensyon sa Kanya. Nandyan lang ang presensya ng Diyos. Depende lang sa'yo kung saan mo gustong bahagi ng bagyo. Gusto mo sa mata ng bagyo o sa gilid ng bagyo. Sa atin lang yun. Sa biyaya ng Panginoon. Amen? So, ang gusto ng Panginoon sa atin, ang assurance of salvation is relationship with God. Gusto niya tayong maging anak, pamilya, bahagi ng royal family. Doon natin masasabi na sigurado tayo na tayo ay may buhay na walang hanggan. Hindi dahil ikaw ay tao, pinanganak ka sa laman o dahil sa dugo. Hindi rin dahil sa will of man or will of the flesh. Makita mo, no? Ito, grace. Kung bakit ka may buhay na walang hanggan, hindi sa iyong kagustuhan lang o dahil sa kagustuhan ng laman o ng tao, ito'y kagustuhan ng Diyos una sa lahat.
na nagiging kagustuhan mo na lang din. Hallelujah. Amen? Grabe, life-changing talaga ang biyaya ng Panginoon. For all season of our life talaga to. So next, confidence in God. Yan din ang assurance. May kasiguraduhan ka. Ayan ang madalas na take for granted na natin as born again. Yung hindi na tayo takot mamatay, hindi na tayo basta-basta nadadala ng pagsubok. Alam mo, minsan dapat maging thankful din tayo kapag may malaki tayong pagsubok eh. Kasi dati maliit na pagsubok, grabe tayo gumawa ng pagkakamali, di ba? Ngayon, malaking pagsubok na, hindi, ano pa rin, lalaman ako to. Hindi ako gagawa ng mali, mananatili ako sa paggawa ng mabuti, mananatili ako sa Panginoon. Because you have confidence in the Lord. It builds your confidence. Sigurado ka. Kaya ka lumalaban sa buhay dahil alam mo, lalaban sa iyo ang Panginoon. For I am confident of this very thing, that He who began a good work in you will perfect it until the day of Christ Jesus. Hallelujah. Grabe, no? Kaya ako sigurado dahil alam ko tatapusin ni Jesus tong mga pinagdaraanan ko sa buhay. Sa huli, siya rin naman kaharap ko eh. Sino dito naniniwala na sa huli si Jesus ang sasalubong sa kanya? At kilala mo tong si Jesus na ito. Alam mo na mahal ka nito. Alam mo na walang nagmahal sa'yo ng ganito. Hindi ang asawa mo, hindi ang anak mo. Kundi ito lang ang nagmahal sa'yo ng ganito. Siguro yung pagmamahal ng pamilya, nakatulong yan para maalala mo yung pagmamahal ng Diyos. Pero siya lang ang nagmahal sa atin ng ganito. At ito yung aharap sa atin sa uli. Kung meron mang pinakamaawain, pinakamahabagin, pinakamababang loob na tao, walang kasing katulad ang kahabagan ng Panginoon sa tao. Kaya alam natin sa uli, siya ang haharap sa atin. Kaya sigurado tayo. Tatapusin ito ng Panginoon. Hindi niya lang to tatapusin. Tinapos niya na ito, di ba? Tapos na ito. Sinigaw niya nga sa cross, tetelestai, di ba? Tetelestai. It is finished. Tinapos ko na ang lahat. Kahit pa magkamali ka, tapos na sa akin yan. Kung hihingi ka ng tawad, patatawarin kita kasi tetelestai. Tapos na ang gera ng buhay mo. Tinapos ko na yan. Hindi, Lord, kasi magkakamali ako, kaya di na lang ako manunumbalik sa'yo. Hindi, tapos ko na yan. May malaki akong pagsubok, Panginoon, di ko kakayanin, tapos ko na yan. May mga Kristiyano, alam niyo, bawat pagsubok natin, lahat yan, sapat yan sa kakayahan natin. Hindi niya tayo bibigyan ng higit sa ating makakaya. Maniwala ka. Hindi niya papahintulutan. Ang isang magulang, hindi niya didisiplinahin ang anak niya ng higit sa kaya niyang pagdidisiplina. Dahil hindi na pagdidisiplina yon, pagpaparusa yon. Dahil out of galit yon. Galit siya kasi. Pero ang pagdidisiplina ay isang bagay na pagtutuwid. Ang punishment focus from the past. Discipline focus on the future. Ulitin ko ang pagpaparusa, kaya ginagawa yan dahil tinitignan mo yung maling na gawa sa nakaraan. Pero ang pagdidisiplina, tinitignan mo kasi kung ano yung magandang ikadudulot nito sa kanya sa kinabukasan. It focus on the future.